Praise God! Pinagpalang gabi po sa lahat ng nanonood sa Facebook. Kami po ang Rhythms of Grace. Kami po ang bandang nakakapiling ninyo tuwing araw ng linggo. At kami po ay sasamba sa Panginoon, kaya samahan niyo po kami ngayong gabi. Nasaan man kayo, anumang oras at anumang pagkakataon, sama-sama nating itaas ang banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ngayong gabi mga kapatid, tayo umawit sapagkat sa ngalan ng Panginoon, sa Kanya ang papuri at pagdakila. Amen! Sa'yo! Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso, iyong nilis, kahirapan ko'y iyong batid. Tunay kang ika'y mahal, Panginoon. Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso, iyong dilis, kahirapan ko'y iyong batid. Tunay kang ika'y buhay, Panginoon. Ang lahat ay magpuri sa Diyos, ating ibalitin, mapuning malugod. Itaas ang tinig, siya'y mapurihan, nagtila siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabanalan. Papurihan, iyong kulaban, sa ngalan ng Panginoon. Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Ang buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso, iyong dilis, kahirapan ko'y iyong batid. Tunay kang ika'y buhay, Panginoon. Ang lahat ay magpuri sa Diyos, ating ibarinig, mapuning malungkot. Itaas ang tinig at siya'y papurihan, nagdilag siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabanalan. Papuri ay iyong kalaban, sa ngalan ng Panginoon. Ating iparinig! Ating iparinig, mapuning malugod. Itaas ang tinig at siya'y papurihan, nagdilang siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabanalan. Ang papuri ay iyong kulaban, sa ngalan ng Panginoon. Ngalan ng Panginoon, sa ngalan ng Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Panginoon, walang ibang dapat sambahin, walang ibang dapat dakilain, tanging ang Diyos lamang, ating Panginoong Hesus. Kaya sama-sama nating itaas ang Kanyang banal na pangalan. Walang ibang sasambahin, Walang ibang sasambahin, walang
Kami susunod sa iyo, Panginoon. Kami susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat Ang ako'y hahayag ang kabutihan mo. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Tanging Ikaw ang awit at walang ibang baburi. Sa puso ay nag-iisa. Walang iba, walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang bubunihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang bubunihin, tanging ikaw, Panginoon. tanging ikaw. Tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw. Tanging ikaw, Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang kadakilaan. Salamat sa kapangyarihan ng ating Panginoon, sa kanyang dakilang pagmamahal. Kaya ngayong gabi, patuloy tayong umawit sa kanya. Patuloy natin siyang itaas dahil noon, ngayon, at magpakailanman, hindi nagbabago ang Panginoon. O purihin ka, O Diyos. Dakilain ka. Itinataas ka namin sa mga oras na ito. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papulit pang sambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pa sambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa napakabuti mo at Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan ba man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan ba man, noon, ngayon, kailan ba man, noon, ngayon, kailan ba man, sa buhay ko'y tapat. O Diyos, tapat ka, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Aawitan kita, Panginoon.
Salamat po sa kabutihan ninyo sa amin. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na hindi napapagod, ang Diyos na kailanman minamahal kami ng lubusan na parang inyong tunay na anak. Salamat sa pagpapakasakit ng aming Panginoong Hesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang dugo na tumigis, Panginoon, sa krus. Ito ang naging kabayaran ng aming mga kasalanan. Salamat po, kami po ay bagong nilalang. Salamat po, Diyos, kami nakakaawit, nakakatugtog. Salamat po, Diyos, dahil hindi ninyo kinalimutan ang isang tulad namin. Kaya lahat ng papuri, pasasalamat sa inyo lamang sa matamis na pangalan ni Jesus, naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise God! Pinagpalang gabi po sa lahat ng nanonood sa Facebook. Ito po si EI at kami po ang Rhythms of Grace Band. At nakapiling po ninyo, ako po si EI Joven, ang aking biyanan, minamahal na biyanan, si Papa Nathaniel or Tani Hizon. Si Ate Wendy Niebres, umaawit. At gayon din naman ang aking bayaw na asawa ni ate, si Kuya Noriel Niebres, nag-operate ng lyrics at nagdadirect sa amin. Praise God! Dahil ganoon din ang aking minamahal na may bahay, si Ate Faith o si Hipre naman ang nag-drums. Praise the Lord! Napakasarap umawit sa Panginoon at tayong ngayong gabi ay pinagpala ng lubos. Nasaan man po kayo, saan man sulok ng mundo ay pinagpapala kayo ng Panginoon. Binabati natin yung mga regular na nanonood dyan, nasaan man kayo, no? Si Papa Tirso na nasa Jensan. Praise God. Next week, nandito na si Papa. Kasama na natin si Papa Tirso. Amen. At binabati ko rin ang ating mga ama sa pananampalataya. Si Pastor Noel, Pastora Michelle na nasa Canada, Christ Life Church, Parañaque. Gayon din si Bishop Willie Laines, Pastora Nanay Ann, mga lolo't lola na namin ito sa pananampalataya. Praise God po dyan sa The Life Giver Church. And we are so blessed kanina doon sa sanctuary sa CLC dahil ginamit po ng Panginoon si Bishop Willie Laines. Glory to God, nakatanggap na naman kami ng mensahe ng grasya ng Panginoon. Natutuwa kami at nagagalak dahil ang mga ganitong pagkakataon, blessed na blessed kami, no? Dahil sabi nga ni Bishop Willie kanina, pinakikinggan kita lagi, Kuya EI, sabi niya sa akin. Kaya yung aking mga punchline, kuha din ni Bishop Willie, yung mga renewed ka na ni Lord, renewed Christian ka na, kaya nagsisipilyo ka na. Kaya yung mga hirit ko dun sa tuwan-tuwa kami kanina. Kaya, glory to God, hanggang ngayon nakikinig pa rin. Binabati rin natin si
Pastor Bishop Ernie Captalan Jr. Doon naman siya sa JPC, Jesus Presence Church sa may Dasma. Galing kami doon nung kahapon ni Ate Faith. Tinulungan namin sila sa OBS. Actually, mga effort nila yun eh. Nakisali lang kami doon kasi may mga tanong sila sa amin. May mga inquiry sila pero sila po yung kumilos doon. Praise God, nanood kami kanina. Ang ganda na po ng audio. Congratulations. Praise God, may mga konti pa tayong i-adjust. Huwag po kayo mag-alala, hindi namin kayo iiwanan. Sasamahan po namin kayo at susolusyonan po natin. Aalamin natin kung ano yung mga kailangan pang i-improve. At sa mga local churches or mga outreaches ng TLGC, praise God, pwede nyo po kaming imbitahin kung kailangan nyo po ng tulong sa inyong live, FB Live. At tutulungan namin kayo kagaya nito. Malinaw po ang audio, malinaw ang video. Patawad po dahil for the last 2 weeks naglolo ko yung aming video. Tinuklas namin kung ano problema, yung laptop pala. May konting problema. Pero ngayon, praise God, malinaw. Glory to God. Salamat sa Diyos. Binabati din natin yung Jesus Christ, the way to Zion. Tagig, Pastor Meng, Kuya Joseph, at ang inyong pamilya. Praise God. Si Ate Seth yata yan. No? Ate Seth, thank you for watching. Ate Ging Morales and Kuya Janmel, thank you for watching. Ate Lay, Kuya Paul, Mahusay, thank you for watching. Emerald, Shales, thank you for watching. Mensaheng buhay, Brother Mulong, thank you for watching. Hindi kita nalapitan kanina sa CLC, Kuya Mulong. Sorry, bigla ka kasing umexit. Hindi nahanap kita. But anyways, congratulations sa Baclaran Outreach. Magdiriwang ng 1st anniversary. Praise God. Tita Christy Lucas, thank you for watching. Nakita ka namin kanina. Salamat po. Praise God. Yung mga kapatid natin sa CLC. Napakarami kanina, maraming baguhan. Praise God. Luigi, thank you for watching. Favorite song niya kasi yon, yung Kay Buti Mo Sa Akin, tsaka yung Napakabuti Mo. Kaya nanonood dyan si Luigi. Sa Malaysia. Sino ba? Ay, Gian, Arong, and Arong family. Thank you for watching. God bless you. Si Kuya yan, sila Ate Mitch, si Shin. Kompleto yan, pamilya yan. Kaya you're blessed by the Lord. Amen. Ayan. Praise God. Salamat din sa sponsor natin na co-teacher ni Ate Wendy sa pagkain. Mayroon tayong problema. Ang galing talaga ni Lord kanina. Problemado ako, saan ako bibili ng pagkain? Wala akong mabilhan. Mayroon palang food dito. Praise God. Kaya ganun ang Panginoon. Nagpo-provide ang Panginoon. He is our great provider. Amen. Kaya wag na kayong malungkot. Nabahaman kayo, binagyo man kayo, naubusan man kayo ng, alam nyo, pasensya, nalungkot kayo. Tingnan po natin kung gaano tayo minamahal ng Panginoon. Amen. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, mag-aaral ulit tayo. Devotion time tayo ngayong gabi. Merong isang famous na old joke. Ewan ko lang kung famous to pero old joke na to eh. Ayan, mag-joke time muna tayo. Alright? Dahil matagal akong hindi nag-i-intro ng joke eh. Ayan. So meron daw dalawang magkaibigan. Si friend 1 at si friend 2. So ano sabi ni friend 1? Sabi ni friend 1, alam mo, noong iniwanan ako ng asawa ko, nandoon ka para sa akin. Sabi naman ni friend 2, yes friend. Ba, ang ganda no? Sabi naman ni friend 1, noong namatay ang aso ko, nandun ka pa rin. Sabi ni friend 2, syempre friend. Friend 1, noong pinalayas ako sa inupahan ko, nandun ka pa rin. Sabi ni friend number 2, maaasahan mo ako friend. Ba, ayos ha. Kita nyo, magkaakbay pa sila dyan sa picture. Pero ano sabi ni friend 1? Na nagagalit pala, naiinis na. Sabi, hindi kaya ikaw ang mala sa buhay ko? Sabi ni friend number 2, achichi. No. Si friend number 2 daw,
Pinag-iinalaan. Well, may mga bagay tayong naiisip, no? May mga na-formulate tayong mga, alam mo, mga idea sa isip natin. Pero, mind you, mga kapatid, no? Diyan sa susunod, flash po natin yung susunod. Kapatid, may good news ako sa iyo. Kahit anong pinagdadaanan mo o pagdaanan mo pa, no? Pinagdadaanan at pagdadaanan mo. Ang Diyos ay hindi lang basta nandiyan. Kundi Diyos ay laging nagmamahal. Umiiyak kasama mo, totoo yan. Kasama natin ng Diyos eh. May emosyon ng Panginoon. Kaya natin. At nananatiling tapat hanggang dulo. Kaya every morning, Lord, thank you for your mercy, for your favor, for your grace, Lord. Laging pasasalamat araw-araw. Dahil ang Diyos kailanman hindi nagpapabaya sa atin. Kaya ang pag-aaralan po natin ngayong gabi, ito po ay may pamagat na mamuhay sa love ni Christ. Mahal tayo ng ating Panginoon, kaya doon tayo mamumuhay. No? Sabi nga ni Bishop Willie kanina sa The Life Giver Church Worldwide, ang tagline nila, where new life begins. Sa Christ Life Church naman daw, ang suggestion ni Bishop Willie, ang tagline ay magiging, where Christ life begins. Amen. Kaya nga yung pamumuhay sa love, doon dapat sa love ni Christ. Hindi po sa love ng isang personalidad o ng tao, ng isang individual na nandito sa lupa. Kundi yung love na galing sa Panginoong Hesus. Kuya Pastor Martin Balyeras and Ate Rain, thank you for watching. Nasa Laguna yata sila. O sa Cavite. Praise God, nasa Laguna yata. Ella Bella, thank you for watching, and the other Malayo sisters na malapit lang kasi nandyan lang sila sa GMA, Cavite. Praise God! At binabati rin natin, JPC, GMA, Pastor Jose. Pastor Jose Joel Gandesa. We speak blessings and healing kay Ate Vida. Amen. Ganun din kay Pastor Alvaro, healing and restoration para kay Pastora Ate Donna. Yan yung mga hiniling natin ng kagalingan. Si Ate Deb naman, may bahay ni Kuya Joseph, healthy baby sa kanila mag-ina. Amen. Ibibigay yan ng Panginoon. Ibinigay na nga yan actually. Ia-unlock na lang sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kung napapansin po ninyo mga kapatid, mas malinaw po ang ating video ngayon, no? Praise God, hindi po dahil nagdagdag kami ng ilaw, kundi may bago po kaming camera. Praise God. Itong camera na ito ay pinag-isipan po, pinagplanuhan namin at yung si Ate Hipri ang nag-isip niyan. At mas malinaw na siya dahil meron siyang ilaw doon sa camera. may LED siya nun. Mas maputi po ako ng kaunti. Salamat sa Diyos. Okay. So simulan na po natin ang ating pag-aaral. May 5 points po ako na ibibigay pero bibilisan po natin kasi ang sakop po ng ating pag-aaral ngayon ay John chapter 11, 12, 13, 14, and 15. Pero mga kapatid, pabibilisin lang natin. Kagaya na-inspire kasi ako dun sa message ni Bishop Willie kanina sa CLC. Kaya ano ba yung una na mapag-aaralan natin? Unang punto, paano tayo mamumuhay sa love ni Christ? Number 1, mga kapatid, bago po yan, John 15 verse 5. I am the vine, says Jesus, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Ano yung unang punto mga kapatid? So number 1, okay? Ano po? Yan. Jesus meets us in our pain. Mga kapatid, tayo ay namumuhay sa love ni Kristo at kinatatagpo tayo ni Jesus in our pain. Imagine that. John 11, ano po sabi doon? When Lazarus died, Jesus waited before coming. But not because he didn't care. Diba? Sabi nga sa John 11:35, Jesus wept.
This proves na ang Diyos ay hindi manhid. Totoo yan. Alam ko may mga kanta sila easy na pinapanood yung kay Lazarus. Ano ba yan? Jesus come in a hurry, Lazarus needs you quick. Diba? Nakalimutan ko lang yung ibang lyrics pero ang sabi doon, hinihintay pala si Lazarus, ni Lazarus si Jesus nung mga oras na yun, pero si Jesus nagmi-minister, nagmi-mission si Jesus. Pero ano nangyari? Pagdating ni Jesus, si Lazaro 4 na araw nang nakaburol or nailibing na. Kaya kagaya no, mga oras na yun, nung tinawag ni Jesus si Lazaro sa tomb, pinalabas niya. Kasi sabi nga, mabubuhay muli si Lazaro, sabi ni Jesus eh. Diba? Ayan, totoo nga naman yun. Parang illustration yun ng second coming, yung mga patay muling bubuhayin. And the book of Ezekiel, parang yung dried bones gagawing flesh na naman. Sa kapangyarihan niya ng Panginoon. And He can do that. Kaya, ang Diyos, alam niya kasi yung mga pains natin eh. Yung mga hirap natin, yung mga pagsubok natin. Halimbawa, ako sa office, 'di ba? Yung aking hirap sa pagtatawag, no, ng mga customer o ng mga prospect, mga candidates namin para bentahan ko sila. Ang hirap noon ha. Mahirap 'yon. Yung iba doon may mga words pang hindi maganda ako naririnig. Pero alam niyo ng Diyos eh. So we are doing our job. Gaya nun, ka-office mate mo, katrabaho mo, sabi mo, ano ba namang klaseng katrabaho ito? Wala namang pakisama. Alam ng Diyos yun. He cares for you. Diba? Sabi nga yan sa, if I'm not mistaken, sa 1 Peter, cast your burdens unto Jesus because He cares for you. He enters our pain. Jesus may not respond immediately, yes. But He is always working behind the scenes to reveal His glory. So you trust His timing. Kaya nga sabi doon na may isang awitin na, di ba yung waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even though I don't see that you're working, even though I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Yun yung tunay kasi. At ginagawa ng Panginoon yun. He means it. Alam niya yun. Lahat ng pain natin, batid yan ng Panginoon. Kaya merong awiting, puso ko'y iyong sinisiyasa, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Diba? Lahat ng ating gawa ay hindi lingid sa Panginoon. Kaya nga, salamat Panginoon, kilala mo ako. Amen. Dumako tayo sa pangalawa. Trust the timing of our Lord. Number 2, mga kapatid. John chapter 12. Jesus deserves our deepest worship. I remember dun sa chapter 12, Mary anointed Jesus with expensive perfume. Alam niyo yan? It's a selfless act of love. Hindi pagiging makasarili na pag-ibig. Si Judas, nag-react. No, nag-react si Judas. Sabi, ano ba naman yan? Sana man lang binenta na lang yung pabango na yan at pinamigay sa mahihirap. Minsan talaga may mga Judas sa gilid. Hindi biro lang. Pero yung si Judas talaga, pinayagan yun ng Panginoon na mag-react ng ganon. Kasi para makita ng mga tao noon during that time na meron talagang sumasalungad, no? Kaya nakakalungkot lang kahit sa loob ng church, may mga sumasalungat din dyan. Kaya let us continue to pray for each other. Amen. Love one another. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya kahit si Judas, criticize niya yun, in-honor pa rin ng Panginoon yung worship, yung pag-worship ni Mary. Hindi mo ba alam na siya ay sumasamba, no? At ang kanyang ibinuhos na pabango, hinugasan pa ng kanyang buhok. Ay, glory to God. So give Jesus our best. Ibigay natin sa kanya yung best. Hindi yung mga tira-tira lang. Sa halip, when we worship Him, kaya nga kami dito, we are giving our best to the Lord.
Bagamat marami pa kaming dapat ayusin sa amin. When we give everything to the Lord, di ba? Imo-multiply niya yan eh. Kaya makakarating sa iba't ibang lugar. Kaya nga nagpapasalamat ako, maraming naaabot itong worship online service na ito. Mga kapatid, kahit hindi kami church, actually church na kami eh. Itong grupo na to, kami mananampalataya, grupo ng mananampalataya. Pero wala kaming church na grupo na sabihin natin na we have a community like that. Alam nyo mga kapatid, kumikilos ang Panginoon. Kaya ginagawa namin ang best para sa Panginoon. Para sa inyo, maabot kayo ng mensahe ng Panginoon. At para magalak kayo. Glory to God. Amen. Kaya kanina sa worship team, dun sa CLC, sabi ko, hindi ko na po isa-isahin dahil ibinuhos na ng Panginoon sa YouTube University. Nandun na tayo sa YouTube. Pag-aralan nyo doon, lahat. Anong texture ng boses, husky, north to south na pag-open ng buka ng bibig, vibrato, posture, paghawak ng mic, no? Pagtayo, pagngiti, pagbigay ng emotion, dynamics, nasa YouTube po lahat yun. Nasa sa atin na lang kung magre-research tayo. What is our response? And yung time na i-commit mo para sa Panginoon. Dahil kami dito, kahit nagkakamali kami, alam nyo, pag natapos ang worship service, nanonood kami ng aming mga sarili. At natutuwa kami sa aming mga, alam nyo yun, di ba, Wendy, nakakatuwa. Napapangiti ka na lang. Pero si Lord lang nagpapatch ng mga imperfection, kala nyo ba? Kaya tinan nyo, number 3. Tumagal ako sa number 2. Number 3, Jesus shows us true leadership. Tunay na pagiging leader. John chapter 13, sabi ni Jesus, nung hinugasan niya ang mga paa ng mga alagad. Diba? Alam nyo, kahit si Judas, hinugasan niya yung paa eh. Even Judas, showing humility and forgiveness. Alam nyo ba na alam na ni Jesus na gagawin ni Judas ang pagkakanulo sa kanya? Pero gayon pa man, pinatawad niya na bago pa man gawin ni Judas yung kasalanan niya. Napakadakilang pag-ibig ng Panginoon. Wala akong masabi. He gives us a new commandment. Love one another as I have loved you. Amen. Again, hindi po sinabing like one another. Walang sinabing ganun si Jesus. Love, ibig sabihin kahit may kagaspangan ang sitwasyon, kahit tila hindi natin nagugustuhan. Alam nyo, kasama yan sa pruning na tinatawag. Nililinis tayo yung kaluluwa natin, yung isip, puso at ating decision making. Nililinis siya ng Panginoon. Kala nyo ba? Kaya yung pruning, yung sinabi ko last week, ang Diyos talaga may kaparaanan siya kung minsan kumukurot sa puso natin. Pero sabi niya, love one another as I have loved you. Ang greatness in God's kingdom means serving others and choosing love, even when it is hard. Yung pinakamalapit sa atin na tao, asawa natin. Yan ang pinakamalapit na tao sa atin. May mga asawa na kami. Si Mama, si Ate Wendy, Kuya Noriel, si Papa Tani, si Mama Eden, si Papa Tirso, na binata na ngayon. Uli. Di ba? Ano kayang headline kay Papa Tirso? Abangan. Sa susunod na linggo, ano ang nagbabagang balita? Okay. Huwag kayong mag-comment dyan ha. Baka may nakakaalam. Huwag nyo kayong mag-comment tungkol kay Papa Tirso. Abangan ang mga balita. Hi Tita Eve. Thank you for watching. Salamat po sa buhay ninyo. At nung sinabi ni Tita Evelyn, tandang-tanda ako nun eh. Sabi ko, Tita Evelyn, ang magiging mentor ko pala. Dahil si Pastor Noel Labuda ay pupunta ng Canada. Ang magiging mentor ko si Bishop Willie. Sabi niya, si Pastor Willie Lenes ng Caloocan? Opo, siya nga po. Anak, you're in good hands. Sabi niya sa akin. Praise God. Kaya matagal na kaming pinagpe-pray ni Tita Evelyn eh. Na masumpungan namin ang Gospel of Grace. Yon. Answered prayer. Kaya yung
He makes all things beautiful in His time. Diba sabi sa awitin? Kaya napakaganda talaga. No? It's the perfect timing of our Lord. Kaya kahit mahirap, magpasya tayong umibig. Dahil it's a win-win situation. Pag tayo natutong umibig, kahit hindi sila kaibig-ibig, alam nyo, nasasalamin doon ang bunga ng Espiritu. Hindi pwedeng sabihin mo may respeto ka sa isang tao, pero wala kang patience sa kanya. Mali po yun. Dahil the fruit of the Spirit ay 9 po ang reflection niyan. Lumalabas po ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and faithfulness, and self-control. Kailangan po kasama yon dahil yun po ang ugali ng Panginoon. Doon po nagmamanifest, nagpapakita. Don't get me wrong, mga kapatid. Yun po talaga ang, ano ba sabi doon? Evidence, mga kapatid. Lumilitaw ang bunga ng Espiritu. Number 4, Jesus prepares us with peace and the Holy Spirit. Pine-prepare tayo ng Panginoon. Maniwala ka sa hindi. Ngayon, nakikinig ka dyan, nandiyan ka sa kinaroroonan mo. Ang Diyos, mga kapatid, hinahanda ka. No? Nang may kapayapaan, may kagalakan pa nga yan. And kasama ba ang Holy Spirit? Hindi pwede sabihin na, may narinig ako kanina, hindi ko na po babanggitin. Ano? Pero sabi doon sa narinig ko, yung asawa ko parang hindi sinasamahan, parang duda akong sasamahan ng Holy Spirit siya. Yun yung narinig ko doon sa kanina, natatawa na lang ako, gusto ko tumawa ng malakas eh. Pero siguro dahil may mga imperfections pa eh. 'Di ba? Nagagalit pa tayo, nagtatampo, 'di ba? Totoo 'yun. Kaya nga sinasabi minsan ng asawa, baka nga walang Holy Spirit, pero hindi. When you believe in the Lord Jesus as your personal Lord and Savior, yung Holy Spirit nandun na. Kino-correct na tayo ng Holy Spirit. Tinutuwid niya tayo. Sinasamahan niya tayo. Kaya sabi, do not let your hearts be troubled. Amen. He promised the Holy Spirit as a helper, comforter, and a teacher sa John 14. Kaya nung nagpapaalam na si Jesus dyan, subalit ang tagapagturo, ang helper mo, ang comforter, ang teacher. Amen. Kaya nga yung iba inaawit, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent power. Tama ba yan? Omnipotent Father or power. Have mercy and grace. Thou art welcome into my heart. Kaya mga kapatid, wini-welcome. Bakit wini-welcome? Aba syempre kasi tayo minsan umaalis tayo sa Holy Spirit eh. Ang Holy Spirit nandyan lagi, tinuturuan ka pero minsan ang desisyon mo mali-mali. Iniiwan mo ang Holy Spirit, dyan ka nga muna, magde-decide muna ako para sa sarili ko kasi kaya ko to. May mga ganun tayong mentalidad eh. Kaya nga yung iba, Lord, I welcome the Holy Spirit. Ganun sila. Hindi masama po yun mga kapatid na sinasabi umaalis ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit nandyan. Tayo lang ang umaalis at nagiging makulit. Pero ang Holy Spirit laging nagre-remind. Kino-convey ka ng Holy Spirit na gumawa ng mainam ng tama ayon sa kalooban ng Panginoon. Pag hindi ka na nakikinig sa Holy Spirit, go-convict ka niyan eh. Ganun ang Holy Spirit. Tinuturuan ka niyan. No? Ginagabayan ka. Kaya alam nyo, napakasarap, no? So the world may offer distractions, but true peace only comes from Jesus. Sa Kanya lang nagmumulang kapayapaan. Kaya nga yun sa awitin ni Romel Guevara, kapayapaan nagmumula sa inyo, kaligayahan nakamit sa piling mo. Yes. Amen. We live in this world but we are not of this world. Amen. Sabi ni Tita Eve, amen, thank you po. Totoo yan. Kasi kaya nga sinabi ni Paul, do not conform into the pattern of this world. Huwag na kayong makay-ayon dito sa mundo. Bagamat ang problema ng tao dito, pera, huwag mong problemahin ang pera.
Daw may problema nga ka sa pera, huwag kang magpaka-stress sa pera, sa problema sa pera. Kasi kung mangyayari yun, talaga totoo yun. May mga kwento ako naririnig na hinahampas daw yung katawan, no? Parang binabalibag nila yung kanilang mga katawan, kumita lang ng pera. Yung iba naman, ano ba yun? Ano ba yung kasabihan na yun? Jack of all trades, master of none. O, kita nyo? Anong ginagawa natin sa buhay natin? Sa halip na magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat dahil ako'y may katatagan. Dahil ako'y pinagpalang lubos. I am blessed, Lord. I have peace that comes from you. You love me, Lord. Thank you. Kung may ganun tayong mentalidad araw-araw, bubuhos talaga ang blessings. Sa pamagitan natin, tayo ang magbubuhos ng blessings sa ating kapwa. Amen. Totoo yun. Bakit yung ibang tao? Tita Luz, thank you for watching. God bless you. Ba't yung ibang tao? Diba, may mga kamag-anak kami sa Bicol. Diba sila, si Kuya Noriel nga nagkukwento. Yung sila Kuya, yung mga pinsan natin, wag ko na mabanggitin yung pangalan. May mga pinsan tayo doon, paglasing, lumalabas ang pera. Diba? May ganun tayo Bakit ganun? Bakit kapag nalalasing, lumalabas ang pera? Kasi nga, nililibang sila, inaaliw sila ng kalasingan. So, ibig sabihin, mali yung kanilang motivation. Pero tayo, when you wake up in the morning and you say, I'm blessed by the Lord, salamat sa Panginoon, yun yung motivation natin. Yun yung pasasalamat natin sa Panginoon. Kaya nga nagpapatuloy tayo. Mga kapatid, yun yung napakaganda nating dapat gawin araw-araw. Kaya number 5, ano po yung number 5? Jesus calls us to remain in Him. Yun na yun, John 15, and bear fruit. Ang isang puno, meron siyang mga sanga. At yung mga sanga may bunga. Kapag ang sanga na ito'y pinutol, kahit pa may bunga ito, palipasin mo ng 1, 2 araw, 3 araw, matutuyo ang bunga, matutuyo ang sanga, at wala na tong silbi. Mga kapatid, panggatong na nga. Kasi God is asking us to be connected to Him. Yung connection sa Diyos, magkakaroon ka ng bunga. Yan yung sinabi ni Bishop Willie rin kanina. Na pag ikaw connected ka, abide ka doon sa puno, konektado ka sa puno, sa tunay na puno, yun ay nagpuproduce ng bunga. At yung sanga, yun lamang ang tagapagdala ng bunga. Kaya tayo everyday, we walk na meron ng fruit. May bunga na, mga kapatid. Amen. So we are the branches, He is the vine. Huwag po natin kalimutan yan. Our spiritual life depends on abiding in Christ. Abiding in Christ. Without Him, we can do nothing. But with Him, we bear fruit that lasts. No? Sa pamagitan ni Kristo Jesus, tayo ay namumunga na nagtatagal. Kasi nga, eternity. Papunta tayo sa eternity at ang Diyos ang pinagmumula ng pangwalang hanggan. Kaya kung mamumuhay lang tayo sa love ni Christ, mga kapatid, meron tayong patience, kindness, goodness, lahat ng yan. Yung siyam na yan, mga kapatid. Stay connected ka lang through prayer. Pagbabasa ng kanyang salita. Pwede pong magbasa ng Bible sa pamagitan ng YouTube. May audiobook na po dyan. Sa Spotify may audiobook din po. Kung wala kayong physical na Bible, kung ano po mas madali sa inyo. Mga kapatid, His word and obedience sa kanyang salita. Gawin po natin yan at hindi tayo mabibigo. Sa halip, magtatagumpay tayo. Glory to God. Kaya mga kapatid, tingnan po natin. Ano po ang masasabi natin? No matter what you're going through, ano man ang pinagdadaanan natin. Grief like Mary and Martha? Rejection like Jesus? Nalulungkot ka man, kagaya nung kagaya ni Martha at Maria, nagluluksa sila. Nire-reject ka man sa trabaho mo, ikaw man ay namatayan, o umuwi na ang mahal mo sa buhay kay Lord. Nire-reject ka ng pamilya mo, no?
Yung na-experience si Jesus, grabing rejection po yun mga kapatid. Kung meron mga pressure kagaya ng mga disciples nung naramdaman nila, no, nung hinugasan ni Jesus yung paa nila, nakaramdam ng pressure si Peter. Kaya sabi ni Peter, Panginoon, wag nyo na nga akong hugasan ng paa, hindi ako karapat-dapat. Pero sabi ni Jesus, di ba, sabi ni Jesus, kailangan ito, no? At ito'y para sa inyo, ginagawa ko ito para sa inyo. Kaya sabi ni Peter, sige po, paliguan nyo na po ako. Pero hindi na kailangan. si Peter kasi masyado lang masalita yun eh. So si Jesus, ini-invite tayo to remain in His love. Manatili tayo sa pag-ibig niya. Let's love like Him, serve like Him, and stay connected to Him no matter what. In good times and bad, di ba? Rejoice in the Lord always. Kaya mamuhay tayo ayon sa love ni Christ. Yan na ba yung last? Praise God. Mga kapatid, if you were blessed by the message ngayong gabi, alam ko nangungusap ang Panginoon sa inyo. No? Ang Panginoon ay hindi napapagod. Ang Panginoon ay hindi nanunumbat. Ang Panginoon kailanman hindi maramot. Ang Diyos natin ay mapagmahal. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, ano man ang pinagdadaanan natin, let us choose na magstay. Piliin natin na doon tayo maglagi sa love ng ating Panginoon. Ngayong gabi, mga kapatid, sino ka man, hindi kita kilala ng lubos, at ano man ang background mo, alam ko ang Panginoon, kahit ano po ang estado mo sa iyong pamumuhay, ang Diyos kailanman hindi nagbago. Siya ay laging mapagmahal para sa atin. Kaya mga kapatid, I want you to bow your heads and close our eyes and let us pray to the Lord ngayong gabi. Our Heavenly Father, we honor you and we glorify you. Lord, we exalt you for who you are and for the things that you have done in our lives. Lord, hindi namin kayang gawin ang mga bagay kung kami hiwalay sa inyo. Apart from you, we cannot do anything good. Kaya Father in heaven, in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord, sa mga oras na ito, we acknowledge, O Father, that you are the source of everything. You are the life giver. And we are praying na yung buhay ni Kristo, Panginoon, ay mapadaloy namin sa aming buhay. And right now, Lord Jesus, we declare that in your name, Father, in your name, Lord Jesus, kami ay mamumuhay sa inyong pag-ibig. Help us, Lord. Teach us, guide us, protect us, Lord. Dahil sa mga sandali na kami ay hindi namin kaya sa aming mga sarili. Lord, alam namin kayo ang kikilos sa aming buhay. Amen and amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Awitin natin minsan pa. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa ba sa buhay ko tapat? Bisan pa, napakabuti mo, napakabuti
Salamat sa buhay ko. Sa buhay ko. Salamat, Panginoon. Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Ama na siyang laging nagmamahal sa atin at kumakalinga. Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Anak na ating Panginoong Hesus na namatay sa krus ng Kalbaryo na buhay na magmuli. Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Espiritu Santo na laging umaagapay, nagpapaalala kung gaano tayo minamahal ng ating Panginoon. The Lord bless us and keep us, and may His face shine unto us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po. God bless you and see you next Sunday. Bye po.